Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ito naman si Ramon Tulfo mga kababayan. Mas maingay pa kaysa kay Rapi Tulfo. Napaka marites talaga nito ni Ramon Tulfo mga kababayan. Yung kapatid niya, si Rapi Tulfo na umano ay nai-involve dito sa sinasabing tip sa mga sa Viva Max artist. Tahimik lang. Mas maingay pa si Ramon Tulfo. Ay anong nangyayari imbis na tahimik lang yung issue, mas lumalala, mas napag-uusapan at mas nabubuko. Mas nabubuko tuloy itong si Rapi Tulfo. Tahimik na nga yung tao Baka pinapalo ng asawa niya Siguro, wag ka na magkasalita. Wag ka na magde-deny. Huling-huli ka na. So tahimik si Rapi Tulfo. Ito naman si Ramon Tulfo, ubod ng ingay. Ginagamit pa itong issue ng kanyang kapatid at kung ano-ano pinagsasabi. Mga kababayan Pero bago yan, mayroon lang akong gusto isingit sa inyo. Ito pong si Paulo Duterte, for your information mga kababayan, kasi dapat malaman natin ito, lalong-lalo na yung mga taga 1st District ng Davao City. Ito po yung inyong congressman, yung inyong representante diyan sa unang distrito ng Davao City. Sumulat siya para sa inyong kaalaman. Ganito kasipag Itong inyong congressman. Para sa inyong kaalaman ito. Sumulat siya dito kay Speaker, House of Representatives, Honorable Faustino Bogie D. Anong sabi niya? Greetings from the 1st District of Davao City. Alam nyo ba? Alam ba ng mga 1st District ng Davao City to? Kasi sabi niya, greetings from the 1st District of Davao City. So ibig sabihin, alam nyo. Yung greetings galing sa inyo sa kabuuan ng 1st District ng Davao City. Baka hindi nyo alam, kaya pinapaalam ko sa inyo kasi ginagamit kayo. Greetings from the 1st District of Davao City. Kasi isa yung representative ninyo Diba? Kaya nagagamit itong kabuuan ng 1st District ng Davao City. Pero dapat hindi ganun Dapat greetings from me. Greetings from Paulo Duterte. Kasi hindi naman alam ng kabuuan ng 1st District itong sulat na ito diba? Anyway, sabi niya, this is to request. Teka, lakayan natin para makita ninyo. Okay na ba yan? Yan, pinakamalaki na yan. This is to request for a travel clearance from my upcoming travel. So, nanghingi siya ng clearance para sa kanyang nakaplanong pag-travel. Pag-travel po sa ibang bansa. Ito mga kababayan, matindi. Ang dami po niyang pupuntahan Grabe. So bago natin tingnan yung lugar kung saan siya mag-iikot, magsisimula yon December 15 hanggang February 20. Anak ng teteng. So wala siya December 15 hanggang February 20, 2026. Ilang araw yon? 15 December o 16. December, January, 31. 16 plus 31. 47. Tapos February 20 plus 20. 67 days. Check nyo nga yung math ko. Baka medyo kinakalawang na yung math ko So ang bilang ko 67 days. Mabilisang math lang yun So hindi ko sigurado kung tama. Pero more or less 67. Okay. 67 days mawawala itong si Paulo Duterte dito sa ating bansa. So napakasipag naman. Parehas na parehas nung sa kanyang kapatid na vice presidente. Sarap buhay itong mga ito. Saan siya pupunta? Magta-travel. Hong Kong. Pupunta siya sa Hong Kong. China. Malaysia. Indonesia. South Korea. Japan. Vietnam. Cambodia. So inikot niya yung buong Asia. Sana all. Sana all. Sana all, ganun karami yung pera. Grabe, ako nga, gumastos ako sa Hong Kong
Grabe, magkano nagastos ko. Pero ito mga to, grabe, talagang ano. Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia. Tapos, ito pa mga kababayan, United States, Australia, United Kingdom, the Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy, and Singapore. Grabe, European tour, pati Asian tour. Sana all. Grabe, magkano kaya mga gastos mo yan? Siguro ilang milyon yan magagastos mo pag talagang inikot mo yan. Grabe, daming pera na ito mga to. Kaya iba talagang gustong-gusto maging congressman eh. Dahil grabe, biruin mo. Sunod-sunod, sa loob ng 67 days, ikutin niya ilang bansa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17 countries. Ikutin niya. Grabe, yayamanin. Etong inyong congressman dyan sa 1st District ng Davao. Sila po ay sigurado magpapasko, bagong taon at Chinese New Year. Sabay-sabay na yan hanggang February na eh. Habang kayo dyan sa lugar na yan, binabaha. Wow! Kaya pinapaalam ko sa inyo, mga taga Davao City 1st District, dapat alam nyo to ha? Dapat alam nyo to na yung inyong congressman ay magpapakasaya doon sa iba't ibang lugar. Hindi ko alam kung magtatrabaho pero hindi trabaho eh. Kasi tingnan niyo mga kababayan. Rest assured that the expenses that will be incurred from this trip are from my personal funds alone. Yayamanin talaga dahil pera. Sagot niya. Sagot niya raw. So hindi ito trabaho. Ito ay personal trip. Wala po nga kinalaman ng gobyerno rito. Personal trip po ito ni Paulo Duterte at siguro kasama yung kanyang mga pamilya. Di ba? In addition, this is also to seek your kind indulgence in allowing this representation to attend the scheduled plenary sessions and meetings virtually from the aforementioned dates. Kunwari, interesado siya magtrabaho kasi sabi niya, payagan niyo na ako magano. Habang ako ay namamasyal sa iba't ibang lugar, sa Asia, sa Amerika, at sa Europa. Ako na may magtatrabaho. Pagbigyan niyo akong umattend virtually. Wow. Dito ka hindi ko ma-attend. Hinahanap ka na nga ng mga kasamahan mo ng mga congressman eh. So, ayan, it is with esteemed appreciation if this will merit your preferential action and approval. Daghang salamat. Sincerely, Representative Paulo Z. Duterte. Sabi tuloy ni Nyolo, itong kaibigan nating si Nyolo, Tamski. Sabi niya, mga DDS, ito yung congressman ninyo. Kung kapatid si Dora, ito si Doro. Inodorong congressman, puro lakwatsa. Sabi ni Nyolo. Si Nyolo nagsabi niya, hindi ako Mga DDS, ito yung congressman ninyo, yung kung kapatid si Dora, ito si Doro. Inidorong congressman, puro lakwatsa. Ayan ang gagalit tuloy kababayan natin eh. Buti pa sila. Sana all. Merong ganyan, kayang-kaya mag-travel kung saan-saan. Ako, meron akong pupuntahan, syempre. Birthday ko guys, malapit na birthday ko. Bikini men. Malapit na po birthday ko. Birthday ko po sa December 18. At sa buong taon, syempre nakakapagod din yung ginagawa natin. At syempre gusto ko lang regaluhan yung sarili ko. Makapag-travel naman. Tsaka ako nasasabihin kung saan ako pupunta pero magta-travel tayo bago tayo mag-birthday. So bikini men. Merry Christmas po sa inyong lahat. Happy birthday to me, Happy birthday to me. Yung mga gusto pong mag-donate. Gusto pong ang laki po kasi ng gastos. Pero okay lang. Kumikita naman tayo dito sa YouTube. At salamat sa inyo mga kababayan
Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo na po yung nagbibigay po dun sa sa tawag doon, sa thanks, sa super thanks. Maraming salamat. Meron akong mga nakikita. Babasahin ko po yung mga pangalan nyo kapag meron tayong oras. Salamat po sa mga nagbibigay ng super thanks at dun sa mga magdo-donate. Siyempre, birthday ko eh. Ang kasi mga kababayan, ang talagang may pagmamalaki ko ay sariling gastos ko po 'yon. Hindi po yung galing sa sa kickback. Talagang dito lang po tayo sa YouTube kumukuha ng ating gagamitin, lalong-lalo na yung pag-alis. Siyempre, 'di ba? Buong taon stress tayo. Kahit papaano naman makapag-unwind at ma-enjoy natin yung para din sa sa sarili natin. Di ba? Ganun naman yun eh. Huwag kayo puro trabaho. Minsan pag may oras kayo, bigyan niyo ng time yung sarili ninyo na makapasyal man lang, di ba? So, muli, birthday ko po. Bikini men. Kontakin niyo lang po ako sa sa aking Facebook page. Yung Batang Maynila to. I-message niyo ako ron kung gusto niyo. Hindi po to sa pilitan Hindi po sa pilitan, yung mga gusto lang na magbigay sa akin ng pa-birthday. December, tagal pa kapal na mukha December 18 pa birthday ko tapos namamas ko na. Yun lang naman. Kasi ito mga ito, dami talaga, grabe, iniikot. Ako isang bansa lang pupuntahan ko. Okay na ako. Kasi pag dinagdagan pa, gastos, ang laki ng gastos. Pero yun nga sabi ko, minsan lang naman yan sa buhay natin na makapag-enjoy tayo. At ang kagandahan nun, yung ginagamit nating panggastos ay pinaghirapan natin. Kaya dapat mabigyan natin ng reward yung ating mga sarili. Kaya doon sa mga OFWs, saludo ako sa inyo, sa mga OFWs na nagtatrabaho dyan sa ibang bansa, saludo ako sa inyo. Talaga lumalaban kayo ng patas. At yung mga iba naman nagtatravel na hindi gumagamit ng sariling gastos, masasabi ko lang ang kapal na mukha ninyo. Ang mukha ninyo. Gumastos kayo sa sarili nyo. Ay, baka may natatamaan ako. Sorry may natatamaan ako. Anyway, ayan po, yung mga taga First District ng Davao, yan yung DDS. Yung congressman ninyo, sobrang sipag. Pero may ikutin Asia, Amerika at itong Europa. Grabe mga kababayan. So, yan po, congrats. Ganyan po kasipag ang inyong congressman. Yan po napala ninyo. At ito mga kababayan, balik na tayo dito kay Ramon Tulfo. Lang yato si Ramon Tulfo, napaka-marites talaga Si Rapi Tulfo tahimik lang, pero si Ramon Tulfo ang ingay. Kasi meron pong di ba, blind item. Meron pong binuko yung isang Viva Max artist na sabi niya, tip pa lang ni Senator, paldo na. Bakit magkano ba? 250,000 hanggang 300,000 tip pa lang yun. Tahimik po lahat ng isang libutan Tahimik po ang isang libutan. Hanggat nung nagbigay ng clue. Di ba, nung tinignan natin yung mga listahan ng mga pangalan ng senators, ang lumabas talaga yung isa Kitang-kita naman May R, may Y, at may F. Maghanap ka ng ibang senators na may ganon. Isa lang ata. Sabi ni Ramon Tulfo dito, hindi ako makapaniwala sa balita. Di raw siya niniwala. Dahil takusa. Takot sa asawa. Ang kapatid ko kay Jocelyn. So dinirekta na niya dinirekta niya na si Rapi Tulfo. Yung nababalita. Pero pagpalagay natin na totoo. Ano naman ngayon kung nambabae siya? So ako talaga to si Ramon Tulfo. Nananahimik si Rapi Tulfo, tapos ikaw nangingay-ingay mo, parang binubo ko mo tuloy yung kapatid mo. Wala naman daw masama kung nang babae siya. Ang nakakahiya ay kung nanlalaki ang kapatid ko. Gaya ng isang lalaking mambabatas na mahilig sa basketballista. So kilala ko to.
Kilala ko to mga kababayan. Mambabatas. Senatong na mahilig sa basketballista. Ayan ha. Ito, ang forma na ito. Kala mo, astig. Action Mahilig sa action. Yung pala, mahilig din pala sa basketballista. Ito po yung say sa mga nag-uugnay kay Senador Raffy Tulfo na may indecent proposal sa Viva Max artist. Ayan. Ipatulpo nato si Raffy. Ayan ipatulpo nato si Raffy. Ito. Inamin din. Parang inamin mo rin Ramon Tulfo Ibinuko mo yung kapatid mo Di ba? Tahimik nga si Raffy Tulfo tapos ikaw maingay. Loko talaga to si Ramon Tulfo. Ni-normalize pa nga Parang parang ginastify pa na ng babae. Anong kaso pag nangaliwa? Ano bang kaso pag nangaliwa daw? Immorality. Di ba? Immorality yun, di ba? Jingay ata yun. Si Jingay yung isa. Si Jingay. Ipa-RTIA din yan. Ipa-Raffy Tulfo in action din yan. Ito. May nagtatanggol. Hindi naman yun ang issue. Hindi naman yun ang issue dun Yung perang ginastos doon, isipin mo sa tip pa lang, 250k, 300k ang binibigay, common sense lang. Papairalin mo doon kung sa legal galing yung pera. Mabigat mag-tip ng ganon kasi kalaki pero kung sa illegal, talagang baliwala yun. Yung mga ganon din sabi ko. Kung tayo pinaghirapan natin yung pera natin, naku, ang hirap maglabas. Nanghinayang tayo, every time nagagastos tayo, manghihinayang tayo kasi pinaghirapan natin. Pero kung hindi natin pinaghirapan yung pera, sabi ko sa inyo, waldas tayo. Sige, waldas. Tingnan niyo yung mga sangkot sa flood control anomaly. Yung ginagastos nila sa casino, milyon ginagastos nila, matalo man sila, okay lang sa kanila, milyon ang talo. Bakit? Hindi naman nila pera Hindi nila pinaghirapan, ninakaw lang nila Ganun yun. Kapag hindi mo pinaghirapan yung pera, wala, sige lang. Bigay dito, bigay doon. Sige, tip dito, tip doon. Bengbang dito, bengbang doon. Pero kung pinaghirapan ninyo, sabi ko sa inyo, kahit 5,000, 10,000, bibili ka ng t-shirt, halimbawa ito, itong t-shirt ko. Nakakahinayang pero syempre, minsan iniisip natin, kumikita naman tayo, i-reward na lang natin sa sarili natin. Kasi dati, binibili natin tag-100, tag-100 na damit. So, minsan, kahit paminsan-minsan, bumili naman tayo ng kahit papano. Ay, yung mga damit na mamahalin. Kasi matibay naman Kumpara dun sa, suotin mo yung bumili ka nung tag-100. Susunod, pagkalaba mo, parang 50 pesos na lang yung presyo. Bakit? Kasi umikli na, kalahati na lang, umurong na yung damit. Tapos ibang kulay agad. Di bumili ka na nung medyo maganda-ganda, katulad nung suot ko. Ako, nakapanghinayang, pero masaya ako kasi na-reward ako yung sarili ko galing dun sa pagod ko. Diba? Kung alam niyo kung sabihin niyo, kinukurakot niyo yung pera, tapos bumibili kayo ng mga ganyan, mga damit, ganun. Parang parang wala lang. Hindi kayo masaya. Sa totoo lang, hindi kayo masaya. Bakit? Alam niyo naman, naninakaw niyo lang yung perang pinambili. Hindi katulad natin, pag kumita tayo ng medyo malaki-laki, bibili tayo, ang saya-saya natin kasi nakabili tayo ng ganon. Dahil sa sarili nating pagsisikap. Kaya sa mga OFW, saludo talaga ako sa inyo. Nagpapakahirap kayo na tayong lahat ay lumalaban ng patas habang yung mga magdanakaw sa ating gobyerno, kung kumawal ng pera, bilyon. Tapos piniplex pa ang kapal na muka. Wala. Eto naman 250 to 300, hindi natin alam kung saan galing. Pero kung si Raffy Tulfo to, malaki talaga kita ni Raffy Tulfo. Sa kanyang YouTube channel, laki ng kita niyan. So galante lang siguro talaga si Raffy Tulfo. Galante dun sa mga
sa mga sexy. sa Viva Max artist. Baka inggit lang kayo no. Okay, so ayan mga kababayan hindi naman daw magagawa ni Rapi Tulfo kasi takot sa asawa. Ewan ko lang. Siyempre, di naman niya papaalam sa asawa niya kung sakaling totoo di ba? Okay. So yan po mga kababayan ng ating update. Para kay Ramon Tulfo, okay lang. Kaysa naman daw ng lalaki. Okay na yung mga babae, sabi niya. Wala rin si Ramon Tulfo May post pa nga ito mga kababayan na kung marami daw siyang pera, baka mas malala pa siya Talaga to si Ramon Tulfo. Sir, grabe ka. So ilan po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to at sa iba pang mga balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.